Hi mga loves! It's me, Angel, and welcome to my channel. It's a new learning to all of us today, guys, dahil napaka-importante ng tatalakayin natin for today. And it's all about the final pay, also known as last pay, back pay, or separation pay. Well, titingnan natin guys mamaya kung ano nga ba ang pinagkakaiba ng mga yan. And syempre, tatalakayin na rin natin kung ano-ano nga ba ang marireceive ng isang employee who already separated from the company. It is quite confusing guys, no? There are differences sa apat na ito? Well, as what I've said, yan ang tatalakayin natin for today's video, so keep on watching. First, let's start with the final pay. Ito din ang tinatawag na last pay guys. Ito yung huling sahod mo na makukuha mo after mo mag-resign sa company. Aminin natin guys, kadalasan talaga ang tawag dito back pay. Way back 2009, so first job ko guys, ang tawag ko din dyan is back pay. Kasi yun yung naririnig ko na sa mga senior ko, sa superior ko, and to other employees din, na back pay. So, every time na merong employees na nagpa-follow up, sinasabi, ma'am, follow up ko yung back pay ko. Diba? Wala akong naririnig, ma'am, follow up ko yung last pay ko, or ma'am, follow up ko yung final pay ko. For a couple of years, guys, no one corrected me sa right term yan. Kaya back pay din yung tawag ko. Not until on my third job, way back 2017, kasi meron kaming employee na nag-follow up ng kanyang back pay. So, sinabi ko dun sa HR manager ko, sir, si ganito, nag-follow up ng kanyang back pay. Sabi ng HR manager ko, ha? Anong back pay? It's last pay. Oh, diba? Doon ako naliwanagan guys in everything. Ayan. So, shout out sa aking dating HR manager, Sir CVM, Sir Carlos Munoz. Miss you, sir! And so, ang dami-dami kong natutunan talaga sa kanya, guys. And, ayan, sobrang thankful lang ako sa kanya. Okay? So, again, guys, final pay is also known the last pay. Okay? It's just final pay or last pay. Kasi, sinasabi ko nga guys, ito yung huling sahod na makukuha mo sa company after mo mag-resign. So again, resign. Ano ba itong mga sinasabing last salary or ano ba itong mga makukuha mo? Makukuha mo dyan guys, yung remaining number of days na pinasok mo sa company, remaining days, prorated 13th month. So, bakit siya prorated 13th month? Kasi I'm sure, guys, hindi mo na buo yung 1 year na yan. Hindi mo na siya mabubuo. Kaya prorated na lang yung 13th month mo. Unused leave. Ayan. So, meron mga leave. Doon sa mga naka-SIL, guys, or service incentive leave, ayan, naka-prorated din yan for the whole year. I think 5. 5 SIL yung meron ngayon. So, yung pag hindi mo yung nagamit and mabuo mo naman yung 1 year, so, magbigay yun sa'yo. Pero, usually kasi sa mga company, guys, hindi SIL ang meron sila, no? Vacation leave, sick leave, ayan. And, doon sa mga remaining days na duty mo, kung meron ka ring overtime doon or holiday, ayan, dapat ibabayad din yun sa'yo, guys. Tax refund, yan, kung meron ka. Regular allowance that the employee has been receiving. Kasi di ba guys, meron sa ibang company na hindi lahat ng basic, hindi lahat ng napapag-usapan yung sahod nandun sa basic mo. Yung iba nilalagay sa mga non-taxable allowance. Ayan. So, dapat marireceive mo rin yun guys, kasi yun naman yung nasa kontrata mo. And regular mo na yung natatanggap. Kailan mo ba dapat ito marireceive? Based on the Labor Advisory number 6 of 2020, on guidelines on payment release of final pay, something like that. So, i-search nyo na lang guys. So, nandun nakalagay, dapat 30 days na re-release siya sa resigned employee. Pero guys, syempre no, yung 30 days na yan, doon dapat yan magbilang guys kung kailan ka na-cleared na sa company. No, baka mamaya naman hindi ka naman nag-clearance, tapos after 30 days, nagpa-follow up ka na lang bigyan sa HR nyo. So, ganun. O kaya dapat guys, kung gusto mo talaga ma-receive siya within 30 days, make sure na bago ka mag-last day sa company, cleared ka na lahat. And yung clearance mo dapat permado na lahat ng mga signatory yan, and papareceive mo rin sa HR guys. And to make sure, syempre magtira ka ng copy mo or receiving ng HR para meron ka ring documents, 'di ba, na na-submit mo siya into
ganitong date naman, and lumagpas ka na ng 30 days, mga ganyan. Ngayon, paano naman kapag awol ka? Ayun, nakapalang mukha mo, nag-awol ka. Charot. Kapag nag-awol ka, guys, still, eligible ka pa rin na matanggap yung mga dapat mong matanggap. Yes. Yung huling sahod mo, prorated 13th month, basta lahat ng kailangan mong matanggap, guys, kailangan matatanggap mo, marireceive mo pa rin. Pero guys, 'di ba? Syempre, wag naman tayong mag-awol, guys. Wag naman nating bigyan ng sakit ng ulo yung HR, yung company, yung management. Baka mamaya nag-awol ka, ang dami mong mga hindi natapos na hindi na turnover, 'di ba? Mga naka-pending, tapos bigla-bigla ka na lang mag-follow up ng last pay. Ay, ang kapal mo naman. Second, guys, ito naman ang tinatawag na back pay. Ang back pay, guys, ito yung kabayaran kapag ikaw ay nanalo sa kaso laban sa iyong company. For example, tinanggal ka tapos nag-file ka ng case sa company mo and then nanalo ka. So, yun ang tinatawag, guys, na back pay. Ano-ano nga bang matatanggap ng back pay? Same with last pay, guys. So, meron siyang yung remaining days, prorated 13th month, unused leave, and so on, ganyan-ganyan. Pero may additional lang na back pay. Ayan, guys. Itong back pay, ito yung ibabayad sa'yo ni employer doon sa mga araw na nawalan ka ng trabaho dahil tinanggal ka nila. Nagets nyo? Yun yung mga araw na nawala sa'yo dahil nga tinanggal ka ni employer, kaya babayaran nila yon. Kumbaga, dapat yung mga araw na yon may sahod ka. Wow! Diba? So, yan yung tinatawag, guys, na back pay. So, maliban dun sa mga pinagbabangkit ko, may additional na back pay dahil nga nanalo ka sa kaso. Clear? Clear ba, guys? May computation na magaganap dyan, guys, eh. Tapos, pag magbayaran na kayo, doon din yan sa kung saan kayo, DOLE or NLRC, kasi meron niyang quit claim, and magpirmahan kayo doon. And then, after that, closed case na siya. And the last one, guys, is the separation pay. Employees separated from their employment due to authorized cause are entitled to separation pay. Separation pay, ito yung kabayaran na makukuha mo, guys, dahil sa tinanggal ka sa trabaho. So, dapat tinanggal ka sa trabaho, guys, nang hindi mo kasalanan. So, meron nga siyang tinatawag na authorized cause. So, what are those? So, meron tayong closure of business, retrenchment or pagbabawas to prevent losses, redundancy, if the employee's position is unnecessary na or sobra na siya, reduction of personnel or when the employee is suffering from a disease not curable for already 6 months. And the last one is the installation of labor devices. Ano-ano naman ang makukuha dito sa separation pay? Maliban, guys, doon sa last pay, like remaining days, ayan, guys, so laging same lang sila doon sa last pay, may additional lang talaga siya. So like remaining days, prorated 13th month, unused leave, and so on. So may makukuha ka ring separation pay. So based sa Article 298 and 299 ng Labor Code of the Philippines, kapag ang cause ng iyong separation is due to company closure, retrenchment, and reduction of employee who is suffering from illness, babayaran kayo, guys, or babayaran natin sila ng half month of their salary times number of years in service. Actually, ang nakalagay dun, guys, is at least half month or 1 month. But usually kasi sa mga company, diba, syempre kung alin yung mas mababa, pasok pa rin naman siya doon sa guidelines, yun yung ibibigay nila. So, half month salary times number of years in service. Pero, kung ang reason naman ng iyong separation from the company is redundancy and installation of labor-saving devices, ang nasa batas natin yan, guys, is dapat 1 month of your salary times number of years in service. So, kapag yung dalawa na yan ang reason ng iyong separation, aside from this, guys, yeah, marireceive mo din yung 13th month, prorated. Basta, guys, yung mga nare-receive din yung regular sa mga resigned employee, marireceive mo din yun. Alright, so that's it. Nagigets nyo ba, guys?
I hope so. In short, guys, kapag ikaw ay resign, hanapin ang final pay or last pay. Kapag ikaw ay tinanggal sa trabaho, hanapin ang separation pay. Kapag ikaw ay nanalo sa kaso, hanapin ang back pay. Sounds good? O, diba? Ang bilis niya lang din intindihin. Okay mga loves, so kung may natutunan ka sa aking video for today, huwag mong kalimutang i-like ang video na to guys. And you can share it too if you want. Of course, don't forget also to subscribe my channel kung bago ka lang po sa aking channel. Thank you so much for watching everyone!